Bagong motor ni Honda, mukhang manual pero automatic, mukhang malaki pero maliit. Lahat talaga nagulat dito sa bago nilang nilabas na all new Honda Navi. Sulit naman kaya? Silipin natin ngayong araw. Tara! Talagang lahat nga ay nagulat, netizens, na makita sa personal itong bago nilabas ni Honda na scooter pala, pero yung itsura niya kasi mukhang manual transmission ng motorsiklo. Tapos kung sa picture nyo lang siya makikita, akalain ninyo na malaking motorsiklo to. Yun nga ang teaser pala, akala ko big bike siya. Bago to ha, mula kay Honda. Meron nga silang tagline na Be Who You Wanna Be. Kasi pangalan ng motorsiklo, netizens, is Honda Navi. Witty, no? Una nga bumungad sa amin, netizens, is yung kanilang mga nakamodify na version na, which is, yung potential niya na maging itsura kapag binihisan siya. May dalawang option eh. Yung isa is pang adventure at yung isa naman is parang pang touring. Mukha siyang CB, netizens, na Neo Classic yung itsura. This is 109cc, netizens, at meron tayong engine type na 4-stroke, 2 valves, single overhead cam at air-cooled. Basic pa yung specifications ng kanyang makina, netizens. Pero very straight to the point na at practical. Air-cooled, hindi ka naman problema ng maintenance sa coolant. 2 valves, ibig sabihin mas matipid naman sa gasolina. Small displacement to, netizens, so we do not expect na mag-racing tayo dito. Tamang takbong pogi lang, di ba? Cute lang ang takbuhan dito. Pero, paporma naman at head turner sa kalsada, hindi maikakaila. Nagustuhan ko yung tindig niya, netizens, yung body niya. At pasok na pasok siya because my height is just 5'4". Meron lang po itong seat height na 762mm, netizens. So, kahit mga lady riders or Asian height na kagaya ko, ay kayang-kaya po itong imaneho nang walang kahirap-hirap. Tapos, automatic pa. So, friendly din talaga sa mga beginner. Magandang option talaga to sa mga naghahanap ng first ever motorcycle nila. At malalaman nyo mamaya kung magkano ang presyo. Grabe, mabibigla kayo, netizens. It can produce a maximum power of 5.89 kilowatts at 7,500 RPM habang max torque naman na 8.91 Newton meters at 5,000 RPM. Just enough, netizens, for everyday commute, lalong-lalo na ngayon na matraffic na. Isa talaga yung mga ganitong motorcycle sa magiging kasangga natin. Hindi ka na lang din naman papasok sa expressway. Mas maigi na matipid sa gasolina yung motorsiklo mo, di ba? At kung traffic, hindi ka naman palagi makakapagmabilis ng takbo dyan. Enjoy mo lang yon kapag ka long ride tapos libre yung kalsada. Lalo na kapag Sunday, di ba? Also, netizens, na napansin ko is carburetor type pa po pala itong isang to. With 0.8 liters na engine oil capacity, meron siyang electric at kickstarter. So, very good ito kasi kapag ka na-discarga yung baterya, meron ka pang backup na kickstarter. Mapapastart mo pa rin siya. Wag lang yung totally drain, di ba? Meron siyang compression ratio na 9.5:1 and bore and stroke of 50 by 55.6mm. Do kahit carburetor type pa to, netizens, dahil small displacement lang po siya at 2 valves, we can still expect a very efficient fuel consumption. Sa katunayan, meron nga daw po itong 48.4 kilometers per liter na ayon sa WMTC. Kilala naman natin na accurate din yan mga yan kumuha ng fuel consumption. Reliable talaga. Bukod pa dyan, netizens, ang isa sa mga selling point nito para sa akin is naka-inverted front fork siya sa unahan. I expect na magiging maganda yung feedback nito sa mga bumpy roads. Habang sa likod naman ay meron tayong napaka-durable na rear shock. Single suspension lang to, netizens. Pero kilala ko naman si Honda, magaling yan sa paggawa ng suspension. Kagaya ng mga click, di ba? Mga single suspension lang yan. Maayos naman yung feedback sa bumpy roads sa pang daily commute na gamitan. But still, if you want to change your suspension, I highly recommend to use TRC suspension, netizens. Para medyo may maganda tayong option. Titingnan natin kung may kakasya dyan sa mga susunod na vlog pag nagkaroon ng pagkakataon. One thing na points for improvement ko dito is analog pa yung kanyang display pero meron naman siyang napaka-user friendly na meter panel, netizens. Very straight to the point. Makikita mo yung kanyang fuel gauge doon, RPM indicator, speedometer, yung odometer niya. Tapos nandun na rin yung Honda badge natin sa pinaka panel niya at saka doon na din po yung susian. Very classic, di ba? Parang laruan lang siya, no? Bukod dun sa automatic transmission, netizens, may tinatawag siya na Honda Eco Technology or HET. Na yung pala yung nagsisilbing pampatipid sa gasolina. Kilala din naman talaga si Honda sa mga release nilang motor na very fuel efficient. Aside dun sa low seat height niya, netizens, napansin ko rin dun sa may tangke niya sa unahan na meron siyang convenient na refueling. Dun ka po magkakarga ng gasolina na merong fuel tank capacity of 3.5 liters. Medyo maliit lang yung fuel tank capacity niya, no? Pero matipid naman po sa gasolina eh. So I think malayo-layo na rin yung mararating ninyo bago kayo magpagasolina ulit. Isa pa doon, netizens, ay tubeless na rin po yung
yung mga tires na merong size na 90 by 90 12, 54J sa unahan, at 90 by 100 by 10, 50TJ naman sa likuran. Yung wheel type niya, netizens, yung tinatawag natin na composite wheels. At kung magpapalit naman tayo ng tires, netizens, you can try yung Beast tires. Kasi yan yung subok ko na durable pero affordable. Pang matagalan na, maganda yung traction, pero abot kaya. Meron tong wheelbase sa 1,286mm at may bigat lang na 104 kg. So napakagaan lang po nito. I think pati dun sa mga kukuha pa lang na lisensya natin or nag-aaral pa lang magmotorsiklo, siguradong pasado po ito na magandang first bike talaga na pag-aralan ninyo. At dito muna kayo mag-practice, diba? Kung tinuturuan nyo yung mga anak ninyo, malapit na sila kumuha ng lisensya, pwede kayo mag-start dito. Kung kaya naman sa mga bagong graduate or medyo tight ang budget sa motorcycle, maganda talagang option din to, no? Ang dami nilang nare-release sa mga iba't ibang option ngayong 2025. Meron din po siyang integrated storage area, netizens, dun sa may bandang gilid niya. So may mga mailalagay ka na rin na essential na gamit dyan, kagaya ng raincoat, papeles ng motor. How I wish soon enough magkaroon tayo ng bracket para dito, para makapagkabit na rin tayo ng mga top box. Meron din siya napakataas sa ground clearance, netizens, kaya pwedeng-pwede ngayong tag-ulan, lalong-lalo na kung medyo maliligaw ka sa mga off-road experiences, dahil 148mm po yung kanyang ground clearance. Ngayon, pagdating naman sa preno, netizens, ay equipped din po ito with CBS or combi brake system. Kasi kilala si Honda dyan, di ba? Meron tayong parehas sa drum brake, both sa unahan at sa likuran, netizens. Mechanical leading trailing, parehas yung mga braking system nila. How I wish in the future, sana maging disc brake to, no? Kahit sa unahan man lang. Pero at least CBS siya, so I think that's also something good. At hindi naman tayo magmamabilis ng sobra dito, so alalay lang sa preno and always use both brakes. Ang mga kulay na available nito, netizens, ay Shasta White, Patriot Red, Black, at saka yung Ranger Green R. Alin sa mga kulay na yan ang favorite niyo, netizens? I-comment nyo naman sa ibaba. Pagdating naman sa decals, netizens, very minimalist lang din yung decals niya. Meron lang tayong nakasulat na Honda Navi sa may bandang gilid. So rin yung bilog na bahagi niya. Nakapagpa-add sa style niya, naging mas makabagets yung mga datingan niya. And dito sa pinakatangke, netizens, meron tayong Honda badge. Tapos, yung headlight nga lang neto, netizens, ay hindi pa po LED. Halogen type pa po yung kanyang headlight. Pati na rin po yung kanyang mga turn signal sa unahan ay bulb type pa din. Pati sa likuran, hindi pa rin po tayo naka-LED. Pero at least, may reflector. Nakahiwalay din po yung mga tail light niya sa likuran. Very stylish pa rin. At saka meron tayong sturdy na grab bar para sa ating pillion ride. Capable pa rin naman po siyang angkasan, netizens. In fact, meron din tayong tapakan for our pillion ride. Tapos rubber material naman yung mga tapakan natin, pati sa driver. Yung positioning ng paa, nakakapanibago kasi naghahanap ako ng cambio. Pero doon lang sa pinakaunahan talaga yung positioning ng paa mo. So, para kang medyo touring ng konti yung pakiramdam. Para may pagka-bobber, pero hindi completely kasi upright sitting position ka pa rin eh. Nagustuhan ko rin yung fender niya sa unahan, netizens, nagparagid nung look niya. Pati yung pagiging compact kasi imbis na dekadena, CVT po yung gamit niya dahil automatic nga. May mga regular din tayo yung down type na side mirror. Tapos, naked handlebar, syempre, nakapagpa-add sa style niya. Straight up scooter lang din talaga to eh. Pero alam mo yun, manual transmission yung mga datingan niya, tsaka yung mga features niya, pati yung stance niya, yung pakiramdam niya. Pero automatic, kaya friendly talaga kapag sa mga traffic situation. At saka sa mga beginners sa motorcycle. Pag tinignan mo siya, netizens, ano ba yung medyo kahawigan or ka-vibes niya na motorcycle? I-comment nyo nga dyan sa baba kasi meron siyang mga ka-vibes eh, na mga binabanggit sa akin ng mga kasamahan kong content creator and media. Kayo, netizens, ano sa palagay nyo kamukha niya? I-comment nyo nga sa ibaba. Ang tanong, magkano nga ba ang presyo na itong pinakabagong Honda Navi? Ang Honda Navi po ngayon, netizens, ay merong suggested retail price na 58,900 pesos lang, netizens. Pero meron silang exclusive launch price until August 31 lang at mabibili nyo lang siya kapag nauna kayo sa presyong 55,900 pesos. This limited time offer is valid until August 31, 2025 lang, netizens. So you have to seize the opportunity to ride the all-new Honda Navi. Kung meron man dapat bumili nito at makatry, netizens, ako yan eh. Kasi ngayon lang ako nakita ng motorcycle na talagang swak na swak sa akin eh. Bagay na bagay sa akin itong motorcycle na to and I hope maybe soon, di ba, makabili din tayo kasi affordable siya, very budget friendly, di ba? Imagine Honda with that price. Na rin talaga to sa mga masasabi kong nilabas ni Honda na budget friendly option. Para sa inyo, netizens, sulit ba? Comment nyo naman sa ibaba yung thoughts nyo. Nagustuhan nyo ba siya? Ano yung mga points for improvement nyo sa kanya? Para sa akin, sana soon magkaroon na option na disc brake na, digital na meter panel. Sana magkaroon din kahit papano ng FI na, LED headlight, at saka mas malaki
malaking fuel tank capacity. Pero kasi, para sa presyo niya, netizens, I think, ayun yung isa sa mga selling point niya. Kapag ka nilagay natin yung mga extra features na yon, baka magmahal na. Ano pa mga ibang motorsiklo ang gusto nyong ma-feature at i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.